Pastor Dave, gusto lamang din po natin paalalahanan yung ating mga manunood, ngayong araw po, sensitibo yung ating pag-uusapan sa paalala ng Diyos segment, mga kapatid. Ito po yung mga report ng mga nakaraang araw kung saan sangkot nga ang ilang menor de edad sa karahasan. Isa-isahin natin, i-mention po namin mga kapatid. Ito, isa na po riyan yung nangyaring school shooting incident sa Tacloban City. 3 ang nasawi habang 20 ang sugatan. Sangkot dito, 2 estudyante. Pero bago po yan, nagkaroon ng stabbing incident sa isang eskwelahan naman sa General Trias sa Cavite kung saan sangkot ang isang grade 8 student naman. 7 grade 5 students ang nasaktan sa insidente. Ayon sa paunang report, posibleng dumaan sa depresyon yung grade 8 student. Sumasailalim na po siya ngayon sa psychosocial support at counseling. Samantala, naiulat din ang isang stabbing incident naman sa Negros Occidental at sangkot dito isang grade 9 student na sinaktan ang isang grade 10 student. At sa Cagayan, napabalita rin ang 3 estudyanteng nahulihan ng baril at patalim at ang sabi sa inisyal na investigasyon dahil ito sa pambubuli kaya nagawa ng isa sa mga estudyante na magdala ng baril sa eskwelahan. Dahil sa mga insidenteng ito, nahahati ang ilang mga magulang sa usapin ng age of criminal liability. Dapat nga ba itong ibaba? Pero sa isa pa rin po sa mga dapat pagnilayan na tanong, ano ang magagawa natin bilang isang komunidad, bilang isang magulang, bilang mga leader ng bayan para maiwasan ang mga ganitong insidente? Pakinggan na po natin ang paalala ng Diyos. Ang dami Pastor Dave, nakakabahala po itong mga sunod-sunod na ganitong report. And I'm sure during our time, Pastor Dave, may mga ganyan na ng insidente, may mga nambubuli na, di ba, nangangantsaw, pero iba yung approach na ngayon sa realidad at ibang klaseng level na rin ng pambubuli at pagganti yung nangyayari ngayon. Nagiging talagang marahas na. Dati ako, ito mga kapatid, naalala ko noon, pag kadalasan na kinakantsawan ka, may mga pambubuling nangyayari. Noong panahon namin sa eskwelahan, naalala ko noon, pag kami naasar ng mga boys, binubuli kami. Kami susugod, sasabunutan namin. Ganun na away. Sabunutan. Tapos magsusumbong sa teacher. Ganon yung klase nung panahon namin. Or kunwari, naalala ko may isang time pa, di ba, pag after ng klase, may mga group of cleaners yan. Depende kung anong row. Kung 5 rows kayo, Monday, ang cleaners ng classroom, yung first row, second row, Tuesday, ganon. So mag-aasaran, naalala ko noon nang binuli nung isa, binato ng bunot. May bunot pa noon Uso pa yung bunot. Nagbubunot pa kami. So, ganun yung klase ng pambubuli and ganun yung klase ng pagsagot or revenge. Diba? Yun lang, ganun na. Pero yung this time, it's a different level din ng pambubuli kahit na online pwede kang mabuli. Tapos iba na rin itong mga nakita nating balita na kung paano nila poprotektahan yung sarili nila at kung paano gaganti. Kasi katulad dun sa isang report kanina, diba? Nakita ang may baril kasi may nambubuli daw sa kanya. It's just a high school student. So, at saka patalim, may dalang patalim to protect in case siguro. So, nakakabahala. Pastor Dave, bilang isang family counselor, tumututo kayo sa buhay pamilya, buhay mag-asawa. Kapag nakakakita tayo ng mga ganitong trahedya, ano po yung madalas ninyong napapansin na pinagmumulan ng ganitong klaseng pag-uugali? Yung mga bully at nabubuli din at kung paano sumagot in general. Itong mga kapatid, di ba Pastor Dave, ayaw po natin, di po natin sinisisi lang
yung isang side dito. I-approach natin to yung holistic kasi may nabubuli, may nambubuli. Pero parehong may pinanggagalingan yan, 'di ba? Pastor Dave, go ahead po. Well, malimit ang violenteng mga pag-ugali na ganito ay unang natututuhan ng mga bata sa loob ng tahanan. Lalo na kapag may nakikitang violenteng ugali sa kanilang mga magulang, tulad ng isang tatay na nagbubugbog sa asawa or nagbubugbog sa anak. Mhm. Minsan ang batang biktima ng violence sa magulang ay nagiging violente din sa eskwelahan dahil ito ay puno ng galit dahil sa pagmamaltrato ng magulang sa kanya. Kung hindi siya nagbubuli, ay nagiging violente siya laban naman sa mga nagbubuli din sa kanya. Mhm. Pero kahit walang violence na nakikita sa tahanan, ay kapag ang isang bata ay palagyang napapagalitan o regular na nakakaranas ng verbal abuse, ng paglalait, pagmumura mula sa magulang, ang violent behavior bilang kapahayagan ng kanyang galit ay nailalabas niya o natututuhan sa pamamagitan ng mga violenteng video games tulad ng nauulat. Hindi naman lahat ng naglalaro ng violenteng mga video games ay nagiging violente, sa totoo lang, no? Pero ito'y malimit na nangyayari sa mga anak na nakaroon na ng malalim na galit laban sa magulang dahil sa sobrang pagmamulupit ng magulang sa kanila o laban sa isang bully na umaapi sa kanya sa paaralan. Tulad na nangyari kumakailan sa dalawang estudyante na ito na namaril sa Tacloban. Sa ganitong kaligayan, ang violent games ay maaring magsanay sa mga batang ito na maging violent din bilang ekspresyon ng galit nila na naipon sa kanilang kalooban. Kaya sa likod ng mga violenteng pag-ugali ay malimit ay ang galit, yung galit na naiipon sa kalooban ng isang tao. Kaya may babala ang salita ng Diyos sa mga magulang din, no? Lalo na sa mga tatay, sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolose. Ito ay mababasa natin, sabi dito, mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. At another translation, same verse, mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, baka manghina ang loob nila. At sinasabi rin sa unang Juan 3:15, kaya kailangan magulang maingat na wag masanay ang anak sa galit. Kasi sabi nga dito, ang sinumang namumuhi o puno ng galit sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. Sa katotohanan, si Cain, di ba? Na anak ni Adan, nung pasimula pa lang, siya ang unang gumawa ng pagpatay. At yun ay sa kanyang kapatid. At ito ang kauna-unang malagim na pagpatay sa kasaysayan ng mundo. Dahil sa naipon na galit sa puso niya, nabunsod ng inggit na hindi niya pinawi pagkatapos siyang bigyan ng babala ng Diyos. Wala pang video games noon, ha? Kaya ang pinakamahalaga ay kung paano i-handle ang galit na malimit na ugat ng karamihan ng karahasan at ang kahalagahan ng pagpapatawad sa kapwa tulad ng inutos ng Diyos. Talagang base doon sa mga salita mula sa Biblia. Talagang magmumula sa sa tahanan, malaking bagay. We're not saying, mga kapatid, kayo po mga magulang na 100% nakasalanan nyo po kung may nangyaring ganito. Pero napakahalaga at napakalaki ng role bilang magulang. Dito ko nababalikan, Pastor Dave, yung bago ka mag-asawa, talagang kailangan mong dumaan sa counseling muna. Because hindi lang kayong dalawa yan eh. Napapag-usapan, kailangan pinaghahandaan yung pagpaplano ng pamilya. Na may mga dadating kayo, eventually pag nabiyayaan kayo ng anak. Ngayon ko lang naisip kasi syempre pag in love ka, bata kayo, di ba? You just parang ikamamatay nyo ang pag nawala ang isa sa inyo, gusto nyo na mag-asawa. Pero yung nararamdaman lang ang pinagbabasihan. Hindi kumakalma, kailangan talaga kumalma. Planuhin natin to ng maayos kung gusto natin magsimula ng pamilya. Because now I see yung bigat at hirap ng pagiging isang magulang. Kung kailangan ka dapat maging handa. So, dito po sa mga ganitong mga nagiging behavior ng isang bata, ng isang anak,
Pastor Dave, meron ba yung mga early warning signs na dapat mapansin ng mga magulang at guro bago pa lumala ang sitwasyon? Because I'm sure marami po kayong kina-counsel na kung mag-asawa man yan, hindi lang nila problemang mag-asawa ang inilalapit sa inyo. Yung concern nila sa behavior ng kanilang mga anak, hindi ba? Well, ang violenting asal na nauuwi sa pagpatay ay malimit nagsisimula sa pagpapakita ng matinding puot, Mhm. pagbabanta, Mhm. paulit-ulit na pagbabalik alaala sa ginawang kasalanan sa kanya, Mhm. obsesyon sa mga patalim o baril, o sa mga panoorin o video games na violente, o pagpapanata ng paghiganti ng isang bata sa mga kasalanan na ginawa sa kanya. Dito pa lang ay dapat mamagitang magulang o guro sa pagkakaalita ng mga bata at tulungan silang umamin ng kamalian, humingi ng tawad, magpatawad sa isa't isa at paano maiwasan na maulit ang pangyayari. Mhm. Ang mga bullies naman ay dapat mabigyan ng maagang counseling at disiplina bago pa lumala ang pananakit nila at ang pagbunsod sa mga nasasaktan nila na makiganti laban sa kanila. At anumang senyas ng depression ng Mhm. isang mag-aaral ay dapat din mabigyan ng maagang counseling at guidance ng magulang o ng paralan para malaman kung saan ito nanggagaling. Mm. Iba-iba eh. Pastor Dave, yung paraan ng pagdidisiplina sa isang bata. Issue nga rin ngayon yan kung dapat bang namamalo or kinakausap lang. Kami noon, nung bata kami, di ko sinasabing dapat gawin pa rin ngayon. Nako, sinturon! Sinturon ng tatay ko. Pag nakikita ko, tatakbo na. Ayan na, tatakbo na kami sa lola. Napapalo kami talaga ng sinturon. But siguro ang isa is, pagkapalo, kinakausap kami. Alam mo ba kung bakit ko ginawa yan? Kung bakit mo ginawa ito? Rule natin yan, ganon. Sasabihin, pag tumakbo rin kami sa lola, hindi kami kukonsintihin. Poprotektahan kami. Tigilan mo na nga yung pamamalo mo. Pero pag hindi na nakaharap yung anak niya, yung tatay namin, sasabihin, kasi alam ba, bakit nyo ginawa yon? Mali kayo doon. Huwag nyo nang uulitin. Hindi rin niya kami kinakampihan. May pag-uusap. So iba-iba nga po yung disiplina. Like ngayon, hindi na sinasabi, hindi na katanggap-tanggap ang corporal punishment. Pero ano ba ang pagkakaiba, Pastor Dave, ng disiplina at parusa? Paano magdidisiplina ng may pagmamahal pero may malinaw ding hangganan po? Yun. Well, ang totoong issue ay unang-una hindi yung paraan ng disiplina, yung ba papaluin or kakausapin, kundi yung pag-manage ng galit ng magulang na malimit na naguudyok ng malupit at labis na pagpaparusa sa bata sa paraang pisikal man o verbal. Kasi kahit ang verbal na pamamaraan, kapag ito ay naging abusive, Mhm. puro paglalait, pagmumura sa bata na ang lumalabas sa bibig ng magulang dahil sa tindi ng galit, ay sa kalaunan ay nagbubunsod din sa anak na magrebelde at magkaroon ng violenteng reaksyon, lalo na pagpuno na yung bata. Mhm. At lalo na kapag nangyari na ang pisikal na abuso o labis na pananakit na pisikal o pangbubugbog sa bata, lalong mabubunsod talaga ang bata sa pag-rebelde. Sa maikling salita, ang pangunahing issue, hindi yung method of discipline, kundi yung anger management ng magulang. Mhm. Hindi yung metodo. Kasi ang metodo pwedeng maging iba yan, basta tama ang paggamit. Pero kung hindi makontrol yung anger ng parent, yun ang ugat ng karamihan ng pag-aabuso. Mhm. Kaya kung mismo ang magulang, marimit ko sinasabi sa mga parenting seminars ko, kung mismo ang magulang ay hindi kayang kontrolin ang kanyang sariling galit, paano niya makokontrol ang ugali ng kanyang anak? Di Mhm. ba? Sa Biblia kasi, may lugar ang pisikal na pagdidisiplina o pagpalo. Pero dapat tama ang paggamit ng pamalo. Ang salitang pamalo sa Biblia ay tumutukoy sa isang patpat o manipis na kahoy, hindi po senturon. Mhm. At ito ay ginagamit sa mahinahon at kontroladong paraan at hindi bunsod ng galit. Mhm. At ginagamit lamang ito sa mga pagkakataon na sobrang tigas talaga ng unang bata at hindi sa lahat ng panahon. Mababasa natin yan sa Kawikaan chapter 23 verse 13 to 14. Ito po, no? Huwag kang magpapabaya sa pagdidisiplina sa iyong anak. Ang tamang pagpalo ay hindi niya ikamamatay, kundi makapagliligtas pa sa kanya sa kamatayan. Mhm. Sa Kawikaan naman na 13:24, ito mababasa natin. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina.
anak na din ang papalo, hindi mahal ng magulang. Pero tulad ng tanong mo, paano nga pa ang tamang pagdidisiplina? Well, ang pagpaparusa ay kalakip ng pagdidisiplina. Pero ang pagdidisiplina po ay kasama din ang pagtuturo at pagsasanay sa anak sa tamang mga tuntunin ng Diyos at kung paano niya maiwasan o maitutuwid ang sarili niyang pag-uugali. Mababasa natin ito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso 6:4. Ito pong sabi dito, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyong mga anak. Sa halip, palakihin nyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Dalawa yan, no? Disiplina at aral. So, simula muna sa pagtuturo at pangangaral sa mga anak na mga tuntunin ng pag-uugali mula sa salita ng Diyos para malinaw sa bata kung ano ang tama at mali. Yung po yung aral. Para maiwasan ang paggawa ng mali at matutuhan ang paggawa ng tama. Hindi dapat paparusahan ng bata kung wala pang pagtuturo na nagaganap. Dahil malilito ang bata kung bakit siya pinaparusahan, di ba? Pagkatapos, ipaalam sa mga anak ang magiging kaparusahan o consequence kung labigyan nila ang mga tuntunin na ito, yung titawag nating disiplina. Ang bawat kaparusahan ay dapat pag-isipang mabuti at pagkasunduan ng mga magulang para konsistente at nakakaisa sila sa pagkakasatuparan ng mga ito. Kapag nilabag ng anak alinman sa mga tuntunin na itinuro sa kanila, kailangan mahinahon at ang paglalapat na katampatang parusa. At ito ay gagawin lamang pagkatapos na ng pagpoproseso ng maling ginawa ng anak sa magitan ng ilang katanungan ng magulang para maunawaan niya ang kanyang responsibilidad at kapanagutan sa nangyari. At ganoon din, kung paano niya maiwasan ito sa kalaunan. Ngayon, kung ang magulang puno ng galit, kailangan ayusin niya muna ang galit niya at maging mahinahon bago maglabat ng parusa. Hindi dapat sa bugso ng damdamin at baka maabuso o labis ang mapagmalupitan niya ang kanyang anak at dahil dito, magkasala din siya sa Diyos. I super agree, Pastor Dave. Kalmahin muna yung sarili, no? At siguro dyan, yan ang magiging role ng isang ina, ng isang ina or ng isang ama, kung sino man yung may bugso ng damdamin. Hindi naman laging lalaki lang kasi ang namamalo, 'di ba? Minsan yung nanay, parang kailangan ikalmahin nyo yung isa't isa and then you talk to your children. Kasi kung ano man yung nagawa na or nasabi, tatanim yan sa kanilang isipan at sa kanilang nararamdaman. So, kailangan talaga yung communication. Ito, babalik na naman tayo dun sa basic na pinapaalala mo lagi, Pastor Dave. Napakahalaga ng isang pamilyang nag-uusap. Nag-uusap. Patas, diba? Hindi yung tipong makikinig lang ang anak. Bibigyan nyo ng pagkakataon na magkaroon ng boses. Diba? Pero marami kasi, Pastor Dave, marami pong magulang, yung halos buong araw na talaga nagtatrabaho, diba, para sa pamilya. So, paano na rin sila makakabuo ng matibay na relasyon sa kanilang anak kahit limitado po yung oras? Well, ako ay nagsasabi sa mga magulang na mga busy, no, sa trabaho, hindi pa lusot para sa magulang ang pagka-busy sa paghahanap buhay para hindi turuan at disiplinahin ang kanilang mga anak. Tungkuling sagrado ito ng mga magulang sa mga anak nila na pinakatiwala sa kanya ng Diyos para hubugin ang tamang pag-ugali at pag-iisip sa mga anak na ayon sa kanyang mga tuntunin. Walang iba na makapagpapalit sa kanila sa tungkulin ito sa mata ng Diyos. Hindi pwede yung wala akong sapat na oras or wala akong oras. Kung hindi, dapat kailangan talaga bigyan ng mga magulang ng sapat na oras ang pagsasanay sa anak sa tamang mga tuntunin sa buhay at ang paglapat ng katampatang disiplina kapag nidabag ang mga ito. Kung ayaw nilang tuluyang masira ang pag-uugali at kinabukasan ng mga anak nila. Kung mahalaga ang trabaho nila, mas mahalaga ang mga anak nila at ang paghubog ng tamang pananaw, paniniwala at pag-uugali sa kanila. May kasabihan nga tayo, di ba? Aanihin mo ang damo kung pag-uwi mo, patay na ang kabayo. Ipon ka ng pera sa trabaho, pag-uwi mo, sira ng buhay ng mga anak mo. Yung anak mo, yung babae, nabuntis, yung anak mo lalaki, nag-drugs. Kasi hindi nga binigyan ng panahon talaga humugin ang kanilang mga anak sa tamang pag-uugali.
Sa paghahanap buhay ng magulang ay maaring nakakapaghanda sila ng magandang kinabukasan para sa kanilang mga anak. Pero ang mas mahalagang tanong ay ito, sino naman ang maghahanda sa kanilang mga anak para sa kanilang kinabukasan? Sabi nga ni David O. McKay, walang anumang tagumpay sa buhay ang makakatumbas sa kabiguan sa pamilya. Kailan, Pastor Dave, kailan dapat na humingi po ng professional help? Paano malalaman ng isang magulang na hindi na simpleng face lang ang pinagdaraanan ng anak at kailangan na ng counselor or psychologist? Minsan kasi in denial or iniisip na kung matigas lang talaga yung ulo ng anak mo or hindi lang talaga nakikinig, 'di ba? Without even asking yung mga anak na saan ba nanggagaling yung kanilang behavior, saan nagmumula. Tapos may mga mapapansin sila na gano'n na wag ipagsawalang bahala yung mga napapansin nilang pagbabago. But kailan na dapat humingi ng professional help? Well, kapag hindi na konsistente ang pag-uugali ng bata sa likod ng pakikipag-usap, pangangaral at pagdidisiplina ng magulang, ibig sabihin ay nagiging obsesyon o kompulsyon na ang violenteng reaksyon na nakikita sa anak na hindi niya pangkaraniwang pag-uugali at hindi na makontrol ng magulang o mismo yung anak nila ay hindi na kayang kontrolin ng sarili. O kapag nakikita na ang depresyon sa bata o ang biglaang pagbabago ng ugali na mahirap maintindihan kung ano ang sanhi, sabay ang pananahimik o pagiging malihim ng bata kahit anong pagtatanong ng magulang. Yan ang mga yan ang mga signs na kailangan na talaga ng tulong. At wag po nating ipagsawalang bahala. Ito dahil ayaw nating lalong lumalim yung nararamdaman ng isang bata, ng inyong anak. Pero Pastor Dave, ito sa panahon po ng social media, gaming, at napakaraming impluwensya online, paano po natin matutulungan ang kabataan na mas makilala ang Panginoon at magkaroon ng matibay na values? Well, sabi nga sa Biblia, sa nabasa natin kanilang quotation, ay palaki ninyo sila, mga anak, ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Kaya dapat galing sa Panginoon ang mga tuntunin na ipinangangaral natin sa ating mga anak dahil siya ang tunay na may-ari ng kanilang mga buhay na pinakatiwala lamang sa mga magulang para ihanda sila sa pagtupad ng layunin ng Diyos para sa kanilang buhay. At ang mga tuntunin na ito ay ating makikita at mababasa sa salita ng Diyos. Ang ideal na paraan ay habang maliit pa lang ang mga bata ay ikinikwento na sa kanila ang mga istorya ng Biblia. Tulad ng ginagawa natin dito linggo-linggo sa programa na ito sa mga karakter ng Biblia. Dapat sa mura pa lang na edad ng mga bata ay tinuturo na mga ito para sa paglaki nila ay magiging kaugalian na nila ang pagbabasa ng Biblia. Pero kung magpapasimula ang magulang ng ganito, kung teenager na ang mga anak, ay mas mabisa kung ang mga magulang muna ang magpakita ng halimbawa ng paglapit sa Diyos, pagbabasa ng Biblia, at pagsunod sa mga tuntunin ng Diyos. Kasama nito ang sadyang paglalaan ng panahon para sa higit na pagkikipag-banding sa kanilang mga anak at kasama nilang ipanalangin ang pangangailangan ng bawat isa. At pagkatapos ay bilhan na bigyan nila ng Biblia ang kanilang mga anak bilang regalo. At ikayatin na silang magbasa ng bagong tipan, ang pasimula sa bagong tipan o New Testament. Makakatulong din na sila ay makaroon ng regular na pagtitipon bilang pamilya para mag-share ng lessons mula sa Bible sa pangunguna ng mga magulang. At makasama rin sila magsimba bilang isang pamilya kung saan malinaw na itinuturo ang salita ng Diyos. Sa paaralan naman ay payagan nawa ng pamunuan ang pagkakaroon ng mga Bible study o Bible sharing sa mga estudyante, kasama na ang pananalangin para sa bawat isa. Yes. Oo. Magandang gawin yon during break or give them time, na parang araw-araw na maglaan ng isang group, or per class. 'Di ba? Anong ating Bible verse for the day? 'Di ba? Sa isang klase, every day. Ayun mga kapatid, para maalala nila at dahan-dahan nilang makilala ang Panginoon. Sa dami po ng ganitong balita, Pastor Dave, madaling mawala ng pag-asa. Pero bilang Kristiyano, ano yung paalala po ng Panginoon sa mga magulang,
sa mga kabataan at sa buong komunidad? Magsisimula talaga ang pag-asa sa pamamagitan ng mga magulang. Sa kanilang paglalapit sa Diyos at sa kanyang biyaya ay magpakita sila ng magandang halimbawa ng pagmamahal, paggalang at paggawa ng mabuti sa kanilang mga anak. Kalakip nito ay ang tamang pagtuturo ng mga katotohanan at tuntunin ng salita ng Diyos na maaga pa lang sa murang edad ng kanilang mga anak at ang mahinahon at makatarungang pagdidisiplina. Ito yung paalala ng Diyos sa mga magulang. Ito po yung sulat mula again ni Pablo sa mga taga-Epeso chapter 6 verse 4. Inuulit ko lang po ito. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip palakihin niyo sila sa disiplina at aral ng Panginoon. Para naman sa mga asawa, sa mga anak at ating komunidad, ito naman yung sinasabi ng salita ng Diyos na paalala ng Diyos. Sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, chapter 12, verse 10, 17 to 19. Ito yung mababasa po natin. Magmahalan kayo at maging maggalang sa isa't isa. Sa ibang salin, magunahan kayo sa pagpaparangal sa isa't isa. Kasi alam mo sa ating kultura, dahil shame culture tayo, laging pinupuna yung mali at pangit eh. Dito sinasabi ng salita ng Diyos, ang pagmamahal ay pinapansin o malimit yung maganda sa isang tao. Hanapin yung magandang katangian ng mga anak, ng asawa, sa halip na i-focus yung mga mali at hindi maganda kasi lahat naman tayo hindi perfecto, di ba? Hanapin yung maganda at bigyan ng atensyon yung pag-affirm ng maganda sa isa't isa para lalong gumanda ang relasyon. Sabi rin dito, huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip gawin ninyo kung ano ang mabuti sa paningin ng lahat. Gawin ninyo ang lahat na makakaya ninyo upang makipamuhay ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayin ninyo yon sa Diyos. Sapagkat sinasabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Maraming salamat po on that, Pastor Dave. Mga kapatid, sa ating mga magulang, hindi naman natin kayang bantayan nga ang ating mga anak sa bawat sandali. Maaari nating punuin ang kanilang puso ng pagmamahal, tamang paggabay, disiplina at higit sa lahat ng salita ng Diyos. Ang oras na inilalaan natin sa kanila ngayon ay maaaring makapagligtas sa kanilang sa mas maling landas bukas. At sa ating mga kabataan, tandaan ninyo, hindi kahinaan ang humingi ng tulong. Kung kayo ay nasasaktan, nalulungkot, nagagalit o nalilito, magsalita kayo. Lumapit sa inyong mga magulang, guro, pastor o sa mga taong nagmamahal sa inyo. May mga taong handang makinig at umalalay. Sama-sama po nating buuin ang mga tahanan at komunidad na may pag-ibig, pag-unawa at paggalang sa buhay. Dahil kapag ang Diyos ang sentro ng ating pamilya, mas nagiging matatag ang ating mga anak at mas nagiging maliwanag ang kanilang kinabukasan. Ito po marahil ang paalala sa atin ng Panginoon. Diretso na po tayo sa patutuon ng mga karakter sa Biblia. Ang ating Bible character of the day ay ang paring si Eli. Nabuhay si Eli sa panahon ng Israel na wala pang hari. Pinamunuan ang bansa ng mga hukom. Nang mga panahon na yon, nagsilbi si Eli bilang pari. Tungkulin niya ang pagtuturo at pagpapasya ayon sa kautusan ng Diyos. Siya rin ang namamahala sa iba pang mga pari. Pero hindi lamang pari si Eli, isa rin siyang hukom na namuno sa Israel ng 40 taon. Bilang hukom, nagsisilbi siyang pinunong sibil. Tagapagpasya siya sa mga alitan at espiritual na lider ng bansa. May 2 siyang anak na lalaki, sina Hophni at Phinehas. Pareho rin silang mga pari. Pero imbes na paglingkuran ang Diyos, inabuso nila ang kanilang tungkulin. Kinukuha nila yung mga handog ng mga tao bago pa ito maialay sa Panginoon. Nakikiapid din sila sa mga babae na naglilingkod sa tabernakulo. Alam ni Eli ang ginagawa ng kanyang mga anak. Sinuway niya ang mga ito, pero hindi napigilan ni Eli. Hindi rin niya sila inalis sa pagiging mga pari. Bilang ama at punong pari, may kapangyarihan siyang ituwid at idisiplina sila.
Dahil dito, nagsugo ang Diyos ng isang propeta para sawayin si Eli. Sabi ng Diyos na mas pinarangalan ni Eli, sinabi ng Diyos na mas pinarangalan ni Eli ang kanyang mga anak kaysa sa kanya. Dahil sa kanyang pagpapabaya, dumating ang hatol ng Diyos. Natalo ang Israel sa digmaan laban sa mga Filisteo. Namatay sa iisang araw sina Hofni at Pinehas. Nang mabalitaan ni Eli ang pagkakuha sa kaban ng tipan, nahulog siya sa kanyang upuan. Nabalian ng leeg at namatay. Mga kapatid, bago natin ituloy ang discussion, heto na po ang ating Bible character question of the day. Paano mo dinidisiplina ang iyong anak? Paano mo dinidisiplina ang iyong anak? O mag-comment lamang po kayo sa Cheryl Cosim FB page at mamaya po babasahin ko yan at pipili tayo syempre ng 3 magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Okay, Pastor Dave, paliwanag po natin ang tungkulin noon ni Eli. Ano nga ba? Si Eli, tulad ng ating nakita, ay punong pari anong panahon na yon. Dahil dito, siya ang kinikilalang pinuno o leader ng mga tribo ng Israel bilang isang hukom. At may pangunahing responsibilidad siya sa pagtuturo sa mga tao na mga kautusan ng Diyos at ang paniniguro na sila ay sumusunod sa mga ito. Siya rin ang punong tagapangasiwa ng ibang mga pari na naglilingkod sa tabernakulo ng Diyos at sa mga hain na inaalay dito. At dahil may batang nangangalang Samuel ang ihinandog ng isang ina sa Diyos upang maglingkod sa tabernakulo habang buhay, ay tungkulin ni Eli na turuan at sanayan itong bata sa mga kautusan ng Diyos at sa paglilingkod sa tabernakulo. Pero ang tungkulin na ito, bakit hindi niya nagawa sa kanyang mga anak? Yan yung malungkot. Kasi mas binigyan ni Eli ng higit na halaga ang kanyang tungkulin sa mga tao bilang punong hari at hukom kaysa sa kanyang tungkulin sa kanyang mga anak bilang isang magulang. Mas takot siya na pigilan ang mga rebelde niyang mga anak kaysa matakot siya sa Diyos. Sa ganitong paraan, mas pinagbigyan niya ang kalayawan ng kanyang mga anak kaysa pahalagahan niya ang karangalan ng Diyos. Hindi niya naisip na ang ministeryo niya ay dapat magsimula sa kanyang sariling pamilya upang kanyang pamilya ay maging magandang halimbawa para sa bayan. Maka-Diyos naman si Eli. Kita natin yan, Pastor Dave. Pero bakit parang ito nga, naiba naman ng landas yung kanyang mga anak? No, nagpapari din sila, kaya lang, mga tuso. Dahil hindi niya nga naturuan sila, I'm sure tinuruan niya yung mga anak niya ng kautusan ng Diyos, pero hindi niya naituro sa kanila yung takot at paggalang sa Diyos. Si Eli mismo ay naging masamang halimbawa para sa kanyang mga anak dahil hindi rin siya nagpakita ng totoong takot o paggalang sa Diyos dahil kahit nalaman niya ang mga kasalanan ng kanyang dalawang anak, hindi siya gumawa ng paraan para pigilan sila sa kanilang paglapastangan sa tabernakulo ng Diyos at sa Diyos mismo. May buong kapangyarihan at karapatan siya na tanggalin sila sa kanilang tungkulin bilang pari bilang pagdidisiplina sa kanila. Pero hindi niya ito ginawa. Kaya ito yung mababasa natin sa naging hatol ng Diyos sa unang Samuel chapter 2 verse 29 to 30. Ito po yung mababasa. Sabi rito, sabi ng Diyos sa magitan ni isang propeta kay Eli, bakit ninyo nilalapastangan ang mga handog na para sa akin? Bakit mas iginagalang mo pa, Eli, ang mga anak mo kaysa sa akin? Hinahayaan mong patabain nila ang kanilang mga sarili ng mga pinakamagandang bahagi ng handog ng mga mamamayan kong Israelita. Ako ang iyong Panginoong ang Diyos ng Israel ay nangako noon na kayo lang ang inyong lahi ang mamumuno sa paglilingkod sa akin magpakailanman bilang mga pari. Ngunit kundi na ngayon, dahil pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit hahamakin ko ang humahamak sa akin. At sinabi niya rin sa unang Samuel chapter 3 verse 12 to 14, sabi naman ito kay Samuel ng Diyos, pagdating ng takdang panahon, gagawin ko ang lahat ng sinabi ko laban sa sambahayanan ni Eli. Sinabi ko sa kanya na habang panahon kung paparusahan ang kanyang sambahayan dahil sa pinabayaan niyang lapastanganin ako ng kanyang mga anak. Hindi man lang niya sila dinisiplina.
Kaya isinusumpa kung kailanman hindi mapapatawad ang kasalanan ng pamilya ni Eli kahit mag-alay pa sila ng anumang handog. Ganun po kagalit ang Diyos sa Mhm. isang tatay na hindi ginanap ang kanyang tungkulin. Eh, gayon nga, Pastor Dave, I'm sure may mga guilty sa ganitong Mm, pagkakataan, ano. Bakit ba mm. kasi din minsan nahihirapan talaga yung magulang na idisiplina yung kanilang mga anak? Hindi nila matiis, imbis na sabihan, nakukonsinti pa tuloy lumalabas. Well, malimit, ay dahil ang magulang mismo ay nagpapakita din ng maling halimbawa sa mga anak o wala din silang takot sa Diyos. Paano nga niya mapapasunod ng anak kung may nakikita ito sa kanya ng kontradiksyon sa pagitan ng kanyang tinuturo at sa kanyang pinapakitang maling halimbawa? Mas malimit actually, na ang dahilan ay hindi alam ng mga magulang ang tama at mabisang paraan ng pagdidisiplina sa mga anak dahil lumaki rin sila sa pamilya na maaring walang disiplina or mali ang pamamaraan ng pagdidisiplina. Kaya ako po sa matagal na panahon na almost 35 years, nakokondak po ako sa malawakang paraan ng mga seminar on marriage and parenting kasi isang ito sa ugat ng problema ng ating bansang Pilipinas. Mm. Yung pagkukulang ng magulang sa anak, sa mag-asawa, ito yung sumisira sa moral fabric ng ating bansa eh. Kasi Mhm. lumalabas yung mga ugali na yan sa lipunan na siya nakakapagpinsala sa maraming kababayan natin. Mhm. Ang isang dahilan rin ay maaring naghahari ang takot ng magulang sa anak, lalo na pag ito ay nagre-rebelde sa magulang. May mga ganyan na nga pang kasong naharap, Mhm. na Mhm. yung anak, ay mga magulang takot sa anak. Mhm. Yes, yes. So paano mababago 'yon? Pastor Dave, anong sinasabi mo? Pag sabi mo nga, nakikita mo na anong anong nai-a-advice mo sa kanila na nakikita mo doon sa habang nakaharap sila sa'yo lahat, parang mas takot pa 'tong magulang kaysa dun sa anak. Well, alam mo malaki talagang epekto ng magulang sa pagpapalaki sa mga anak. Mm. Dahil ang mga magulang ang unang otoridad na nakikilala ng mga anak, no? Kaya dapat maintindihan ng magulang, hindi nila dapat ikompromiso ang Mhm. kanilang otoridad at tungkulin sa Mhm. tamang pag-uugali sa mga anak. Wag sila matakot sa anak tulad ng nangyari kay Eli, kaya iyon, naparusahan tuloy siya ng Diyos dahil hindi niya napigilan ng kanyang mga anak sa paglalapastangan sa kanya. Mhm. Ang maling impluwensya kasi ng isang magulang at maling paghubog sa pag-uugali ng anak ay mahirap ituwid kahit ng paaralan, di ba? Kaya Mhm. kailangan kilalanin ng mga magulang na ang pangunahing tungkulin nila ay sa kanilang mga anak at hindi sa ibang tao at huwag tularan ang pagkakamali ni Eli. Ang pangunahing hakbang ng magulang sa paghubog sa mga anak sa tamang pag-uugali at paniniwala ay ang pagpapakita nila ng tamang halimbawa para sa kanilang mga anak. Hindi man perpekto ang mga magulang, pero mahalaga na makita ng mga anak na itinutuwid din nila ang sarili nilang kamalian sa kanilang kilos o gawi. Ang unang halimbawa na kailangan na ipakita ng isang magulang sa kanyang mga anak ay ang kanyang pagkikilala at paglapit sa Diyos at ang pagbabasa at pagsunod din ng magulang sa salita ng Diyos, ang Biblia. Ang lahat ng ibang tungkulin ng isang magulang bilang magulang ay nauugat dito dahil ang Biblia bilang salita ng Diyos ang pundasyon ng tamang Mhm. paniniwala at pag-uugali na kinalulugdan ng Diyos at nag-aakit sa kanyang mga pagpapala para sa pamilya. Kaya mababasa nga natin sa pangalawang Timoteo chapter 3 verse 16 to 17. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawa. Ito Mhm. dapat ang pangunahing atensyon na binibigay talaga ng mga magulang. Mhm. Amen. Mga kapatid, ang kwento po ni Ellie ay paalala na ang pagmamahal sa ating mga anak ay hindi lang po nasusukat sa pagbibigay ng kanilang mga pangangailangan. Bahagi rin po ng tunay na pagmamahal yung pagtutuwid, paggabay at pagtuturo ng tama habang may pagkakataon pa. Sa ating mga magulang, hindi natin kailangang maging perpekto. Pero hinihingi ng Diyos na maging present tayo, maging mabuting halimbawa at huwag matakot na disiplinahin ang ating mga anak ng may pagmamahal at karunungan.
at sa ating mga kabataan, tandaan nyo na ang mga alituntunin ng inyong mga magulang ay hindi para hadlangan kayo, kundi para ingatan kayo. Kung may dinadala kayong galit, lungkot o mabigat na pinagdaraanan, huwag ninyo itong sarilinin. Lumapit kayo sa inyong pamilya, sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo at higit sa lahat sa Panginoon. Kapag ang Diyos ang sentro ng ating tahanan, mas nagiging matibay ang ating pamilya at mas nagiging maliwanag ang kinabukasan ng ating mga anak.